Ito pakinggan nyo. Ito, si Boy Dila. Ito talaga ang demonyo. Kaso versus ex-President Duterte kaugnay ng drug war killings, iminungkahi. Bakit? Ito ang isang nabudol. Tayo na siguro to, walang lolo ito. Pakinggan natin ang sasabihin ng isang tangang congressman. Former President Rodrigo Duterte himself took responsibility for the shortcomings of his administration's shortcoming that led to the death of thousands of Hindi, walang sinabing ganun si Walang ganun sinabi si Duterte. Sabi ni Duterte, I take full responsibility. Pero wala siyang sinabing full responsibility including the deaths, the 1,000 deaths, blah blah blah. Walang ganun. Ikaw na nagsasabi nun. Interpretasyon mo na yun. Nabitag ka ni PRRD. women. In speaking directly about the extrajudicial killings perpetrated during the war on drugs, President Duterte admitted under oath that he takes full legal responsibility. Take full legal responsibility. He took an oath. He take full legal responsibility. Now, pwede kang magpunta sa korte. Pwede ba magpunta ka sa korte? Halimbawa, ito si Police 1. Nakakulong sa pagpatay kay Kian. So pupunta ka ngayon sa korte. Sir, Judge, Your Honor, napanood niyo po ba yung Senate inquiry kahapon? Umamin na po si PRD. Siya daw ang merong full responsibility sa pagkamatay ni Kian. Siya daw po. Palayain na natin yung pulis, siya na ikulong natin. Ngayon, sasabihin ng korte, ganito kasi yan, abante. Itong pulis na to, meron siyang paraffin test positive. Yung bala na nakuha kay Kian, nagmatch sa baril niya. At saka, yung pulbura, nakita sa mga kamay niya. Gusto mo palabasin ko yan? Ikulong ko si Duterte? Tanga ka ba? Walang ganun sa batas. Tinapay naman to si Abante Makapag-press con lang kahit pantanga pwede na Si Jesus Escudero nga sinasabi niya hindi alam kung papaano i-operationalize yung sinabi ni Duterte na yun. So ilan yung namatay na war on drug victim? Nag-file ba sila ng mga kaso? Sabihin na natin, may nag-file sa kanilang kaso mga 100. Nag-file sila ng kaso kanino? Sa isang tao, sa isang pulis. Palitan na natin yung pangalan. Si Duterte na daw yan kasi siya daw ang may kasalanan. Sinong gagong korte ang papayag dyan, sir? Wala. Sinasabi mong umamin na. Pakahina naman ng utak ni Pastor. For the actions of his subordinates who were acting under his. In other words, former president has acknowledged his role in the thousands of deaths that took his watch. Okay, he acknowledged it. Ako may kasalanan. Now, sir, pwede ba natin siyang ipakulong dahil lang nakonsensya siya? At sinabi niya na hindi niya yan magagawa kung hindi dahil sa pagganap sa kanyang tungkulin. At dahil ginanapan niya yung kanyang tungkulin at ako ang boss niya, ako ang makukulong. Halimbawa, Abante, may katulong ka. Yung katulong mo, nagnakaw. Pero hindi mo naman siya inutusang magnakaw. Kaya lang, mahal mo yung katulong mo na yun. Mahal mo siya kasi parang membro na siya ng pamilya mo pero may ginawa siyang krimen. At sa awa mo sa kanya, sasabihin mo na lang na hindi ko kasi siya binigyan ng tamang sweldo kaya nagnakaw siya. Kaya dahil dyan, ako ang may kasalanan kung bakit siya nagnakaw. Pwede ka bang ikulong ng pulis dahil dun sa sinabi mo? Hindi.
Hindi. Bakit? Kasi nga, guilty ka lang yung feelings mo. Pero hindi ikaw yung nagnakaw eh. Yung katulong mo. So yung katulong mo ikukulong nila. Ano ka ba? Magtatakbo na nga akong congressman. Pag ako naging congressman, mas magaling ako mag-press conference dito. He also echoed pinanlaban narrative that was persistently used by police officers to justify deaths during supposed police operations. This admission is significant as it highlights that cases are now ripe for filing against those responsible for the extrajudicial killings during the drug war. So you will file a case against PRD for all of these killings by what grounds? Because under oath, sinabi niya na I take full responsibility. Do you think it will stand in court? Bawa, ako yung judge. So, Duterte versus 700,000 deaths. Oh, ano to? Puto, grabe to ah. Bakit siya, siya ba pumatay sa lahat ng yan? Hindi. Nag-guilty siya eh. Sabi niya, dahil ginawa ng pulis yan at dahil siya ang commander-in-chief, he take full responsibility. Abante, figure of speech yun. Sabi nga ni superlatives, hyperbole. Yung mga ginawa, naniwala ka naman. Gullible mo naman, halatang gigil na gigil ka lang kay Duterte eh. Duterte has committed to take responsibility and face the consequences of this act mandated by our laws. It is now up to the proper authorities to consider this statement carefully. Ay, nanyan si Boying, baka dito na talaga mamatay si Boying. Sa kakaisip kung anong pwede niyang isampa kay Duterte dahil dun sa pag-amin niya. Dahil sa pagmamahal niya sa pulis. I take full responsibility. Halimbawa, yung anak ko bumagsak sa eskwela. Kasalanan ko kung bakit yung anak ko bumagsak sa eskwela, hindi ko kasi siya binigyan ng baon. So sino bumagsak sa classroom? Sino magre-repeat sa klase sa susunod na taon? Yung anak ko o ako? Siyempre yung anak ko. Gunggong. Tungaw. Tolonggis. And ascertain the criminal liability of the responsible individuals, whether under the concept of command responsibility or conspiracy. Command responsibility. Ay, nako, Abante. Sige, diretso mo. These cases could include crimes against humanity. Naintindihan nyo ngayon, no? Pustahan tayo ngayon nyo na naintindihan. Sinong mga vlogger ang nagpaliwanag ng ganito kakomprehensibo? Meron na ba mga vlogger kayo napanood na ipiniliwanag yung mga pag-amin ni Duterte sa manner or way ng pag-explain ko? Wala, no? Wala. Ako lang, sabi ko sa inyo. Ayaw nyo kasi manood sa akin. Kung pinapanood nyo ako, di masaya buhay nyo. Di sana nakakabawi tayo. Hindi pinapanood ko kasi yung ibang mga kapatid nating mga vloggers, how they are interpreting. Kahit yung sinabi ni PRD, mali-mali pa din. Mali-mali din yung mga interpretasyon nila tsaka yung mga paliwanag nila. Yung iba nga, hindi may paliwanag yung mga pag-amin ni Duterte. Pero dito pinaliwanag ko sa inyo, punto por punto, kung papaano inamin ni PRD at nilagyan natin ng reference na isang matalinong abogado at Senate President sa ngalan ni Chis Escudero na ultimong siya, hindi niya alam kung papaano magte-take effect yung mga under oath sinumpaan niya. Sabi ko nga sa inyo ngayon nyo nalaman, di ba, kung gaano katalino si PRD? Diba? Ngayon nyo lang nalalaman, ang galing talaga ni PRD. Oo nga, no? Pakagaling talaga ni PRD. Totoo nga yung sinabi ni Boss Dada. Oo nga, no? Wala nga siyang inamin. Inamin lang niya may pinatay siya. Pero di naman niya inamin kung sino yung pinatay niya. So, paano siya sasampahan ng kaso? Yung iba, kabang ka ba talaga? Kabang ka ba? Hala, shit. Ba't inamin? Mayroon daw siyang death squad. Even yung mga kapatid nating DDS, nung inamin niya na, may death squad ako. Pucha, kinabahan sila dun. Ba't kayo kakabahan? Sinabi ba ni PRD na may Davao death squad ako? Wala. Dininay niya yung Davao Death Squad, tapos bigla niyang sinabi, may Death Squad ako.
Ano yun? Davao Death Squad? Hindi. May sinabi ba akong Davao Death Squad? Ganun ako katalino. O, di ba? Kaya swerte nyo, nanonood kayo dito. Kasi at least dito, pinasasaya na natin yung balita. May mga natututunan pa kayo. Ito ang napag-aralan namin sa ilang beses naming pakikipagkwentuhan kay PRD. Oh, ganito. Sabi ko nga sa inyo, I am sharing you the experience. Kasi nung kami, si PRD, kasama namin, putya, paulit-ulit yung kwento na yan. Yung kinukwento niya sa Senado, baka 100 ulit na namin narinig yun. Sa ulado ko na lahat ng istorya ni PRD, ganun kami kamahal nun. At sa sobrang kilala namin si PRD, ako, si Doc Lorraine, sila Greco Belhica, sila Sal Panelo, sila Harry Roque, sa sobrang kilala namin si PRD, wala kaming kakaba-kaba sa mga pinag-aamin niya dun. Na ultimong etong mga tungaw na to, akala nila na meron na silang alas. Pero putya, ultimong siya, anong sabi niya? Kailangan galingan ng DOJ dito. Kinukumbinsi niya yung DOJ na magsampa ng kaso. Putya, si Chis Escudero nga, hindi niya alam kung paano magte-take effect yung mga pag-amin ni Duterte sa Senado. So siya din, alam din niya na wala siyang pinangahawakan, kaya lang kailangan niyang magpropaganda. Ang pinahihirapan nito, si Boying. Pagka namatay si Boying dahil sa trabahong binibigay mo, bahala ka sa buhay mo, ha. Kaya ganito, abangan natin. Abangan nating lahat, mga bossing. 1 taon mo lang ngayon, wala pa rin kasong may pa-file kay PRD. Penalized under Republic Act number 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. That's the title of the Republic Act. And other criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Section 10 of RA 9851 establishes the principle of command responsibility, which holds superiors liable for crimes committed by their subordinates if they had knowledge of the crimes and failed to take necessary actions to prevent or repress them. Wala, puro alam, basa ka ng basa. Binibasa mo yung batas, hindi naman konektado yung batas doon sa mga inamin ni Duterte. Makinig ka. Makinig ka, abante. Umamin si Duterte meron siyang death squad, pero dininay niya na may Davao Death Squad. Anong death squad yun? Secret! Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.